Hello mga kapisamban Maragol! Narito tayong muli upang pag-usapan ang makabuluhang kwento na puno ng kaalaman tungkol sa ating mahal na Minor Basilica and Parish of Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa lungsod ng Angeles. Ako po pala si Melissa Dizon at samahan niyo po ako sa panibagong episode ng Hashtag Basilicatikism. Sa ating mga manonood ngayon, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Siyempre, ngayong araw ay ating makakasama si Brother Jeffrey Buwan upang bigyan tayo ng impormasyon sa mga programa ng simbahan bilang isang minor basilica. Magandang araw po, Brother Jeff. Magandang araw. Salamat sa pag-invite ulit sa akin. Ayan, so simulan na po natin ang kwentuhan. Brother Jeff, ano po ba ang mga aktibidad or pastoral activities ng ating simbahan? Pastoral activities, usually pag sinabing pastoral, yung mga formation, liturgical, and service. No? Pero ako as ministry head ng service, yung mga common na mga services natin, unang-una sa Corporal Works of Mercy, kasi meron tayong Social Action Center na tinatawag na PSAC, pero ngayon tinatawag siyang PMO or Pastoral Ministerial Office. So doon kami nag-office sa taas ng administrative office. Kung concern sa baba, yung mga documents, mga schedules, sa atin naman yung mga pastoral programs. So sabi ko nga, meron tayo sa mga Corporal Works of Mercy, so yung caring for the sick, caring for those in prison, burial for the dead, mga feeding the hungry, yung mga common na mga Corporal Works of Mercy, yun yung binibigyan natin ng service sa mga kapatid natin na nangangailangan. And then yung mga programs natin, meron tayong prison ministry. Matagal na yan, Mel, no? Ilang dekada na yung prison ministry, pero currently meron tayong service sa kanila, yung mga misa natin, Sunday Mass sa loob ng 174, yung Angeles City District Jail. And then may mga meal sharing programs din tayo dyan, marami pang iba. And then we also have mga scholars sa simbahan, mga regular high school and college students, at meron din tayong mga PWD or Children with Disability, at ngayon tinatawag nating SNED or Special Needs Education. Binibigyan natin sila ng educational assistance, particularly sa transportation allowance. And then meron din tayong mga activities na seasonal like the Marianihan during May, na instead na nagbibigay tayo ng mga flowers, though it's still allowed, no, yung flowers kay Blessed Mother during the month of May, ang mga organization at mga parishioners natin ay nagbibigay ng mga pantawid gutom na mga items like rice, instant noodles, canned goods, coffee, and the likes na nire-repack natin para binibigay natin sa ating mga parishioners, mga less fortunate or mga families na mas higit na nangangailangan. Remember, that concept came from the community pantry na nauso nung pandemic na tinutuloy natin hanggang ngayon. How about nitong nagdaang Holy Week po? Ano po yung naging programs or pastoral activities ng ating This past simbahan? Holy Week, meron tayong alkansya sa Kwaresma. It completes yung mga Lenten practices of prayer, fasting and abstinence, and almsgiving. So usually, yung prayer, pag going to Mass and special devotions, and then fasting and abstinence, kung ano yung natitipid natin sa ating pagpa-fasting, yun yung binibigay natin as almsgiving. And we have that in the parish. We prepare envelopes for them. And then yung natitipid nila, binibigay nila doon, sinisilid nila doon sa envelope. And they drop them on the special boxes for the seven Corporal Works of Mercy na may pang-8, including care for nature or care for our common home. So yun yung mga funds na ginagamit natin throughout the year sa ating mga programs. Nakakatulong yun sa mga programs natin sa mga nangangailangan. Talagang nakaka-bless na napakarami po mga programs ng Pisamban Maragol. And Brother Jeff, ano po yung nararamdaman nyo na nagiging tulay po kayo para makatulong dito sa mga taong nangangailangan? Yes, it's a great blessing. Kasi pag nagbibigay ka, alam mo, nafe-feel mo na may bumabalik din yan eh. No? So, alam mo naman natin na hindi naman namin personal yon, but it teaches us to give to our fellow brothers, sisters, especially those in need. Whether galing man sa simbahan or galing sa ating personal na bulsa, we believe na yung mga sumusobra sa atin ay hindi na daw sa atin, kundi ipamimigay natin sa mas higit na nangangailangan.
Yes, talagang nakaka-bless naman po si Brother Jeff at nakakataba na po ng puso knowing all these activities of Pesamban Maragol. So, Brother Jeff, sa mga gusto pong mag-volunteer or tumulong sa mga gantong activities, paano po sila makakapag-inquire? Well, kung gusto nilang kailangan natin yan, yung mga linkages, no? Pwede yan mga institutions, mga schools, mga magbabarkada, magpapamilya, o kaya kahit individual na gustong tumulong sa ating parish, makipag-ugnayan po sila sa Pastoral Ministerial Office. Kailangan lang nilang hanapin ako, si Brother Jeff, or through the administrative office na rin. So, we really need those extension sa mga help sa mga programs natin. Ayan, maraming salamat po, Brother Jeff. Isa pong karangalan na makausap kayo ukol dito sa mga ganitong activity. So, sa ating mga viewers na gustong mag-volunteer or mag-donate, puntahan niyo lamang po si Brother Jeffrey Buwan or pwede po kayong mag-inquire sa ating official Facebook page. So, sa ating episode, tatalakayin natin ang nalalapit na solemn proclamation ng Pesamban Maragol as a minor basilica. Muli, ako po si Melissa Dizon at kita-kits sa next episode ng #BasilicaTekism, ang podcast na puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Muli, maraming salamat sa mga viewers dahil sinamahan niyo po kami for today's episode ng #Basilicares. Thank you and stay updated mga Kapisamban Maragol.